pinagkakaabalaan ko ngayon tungkol sa napakahalaga na dapat gawin ng mga nagtatrabaho, ng mga pamilyadong tao o yung magpapamilya pa lang o yung tinatawag natin na mga breadwinner. So ano yon? Tungkol sa pag-iipon. Yes mga kaayuda, tungkol sa savings na nakalimutan o kinalimutan marami. Yung iba talagang ayaw mag-savings, ayaw mag-ipon. So dito sa vlog na to, tuturo ko sa inyo tungkol sa kahalagahan ng pag-savings. So kinita natin, gaano man yung kalaki, mag-ipon tayo. So ano-ano yung mga paraan para makapag-ipon. Yung pangkaraniwan po, ito yung mga basics ng muna na ating alam. So una, wala sa kinita natin, sa sahod natin, sa ating income, magtatago tayo, magsusubi, diba? Dalagay natin sa ating bahay. Kung may alkansya, sa alkansya. Yan. Number 1. Pangalawa, kung may bank account, sa bank account. Yan. Marami na ngayong bank account, may online na. So, meron na yung GCash, diba? Mga application, apps. Pwede nyo tago. So, kaya lang, risky magkaminsan kahit sa mga online banking, mga bangko, nawawala. So, sabihin natin, safety, hindi nawawala. Kaya lang, ang tanong doon, yung kinahalagaan mo ba, yung inipon mo ba, lalago. So, yun yung tuturo ko sa inyo. Kapag ka, syempre, sa piggy bank, sa alkansya, lalago ba? Definitely not. Hindi. Paano lalago? Tinabi mo lang yun doon, siguro ipunin mo lang kung ilang buwan, di ba? Gaano katagal yan, taon, may hinihintay ka, di ba? Iba naman po, nagsisavings sa pamamagitan, nag-aalaga. Ano ba? May alagang sa bakuran, alagang manok, baboy. Padamihin nila yon, palakihin nila yon, palusugin nila, ibenta nila. Yun yung pinakang savings nila, alkansya. Di ba? Pag naibenta, di ba? May kita. So, risky pa rin yun. Paano kung, di ba? What if, paano kung namatay? Paano kung nagkasakit? Paano kung nabansot? So, yung effort mo doon, di ba? Pinakain mo pa, yung puhunan mo doon, lahat-lahat. Di ba? Lugi ka pa. So, halimbawa naman, nag-ipon, saving sa bangko. Okay din sa bangko. May mga tinatawag na time deposit. So, yung iba, may mga sinasabi na iba't ibang percentage. Diba? Merong 1, merong up to 5% daw. Pero tanong, gaano ka sigurado? Diba? Kasi hindi naman natutupad yan eh. Ito pa lang sa paglagay mo, may mga ano na yun eh, fee, transaction fee. So meron pa yung mga VAT, mga tax. So kung, diba? Ika nga, nilagay mo yan doon, gaano kalaki pa rin yung pakinabang mo, yung kikitain mo. So, yun yun. So meron tayong alkansya, nag-alaga ka ng hayop, binenta mo, meron tayo sa bangko. Iba naman sa tinatawag na co-op, kooperatiba. So naglagay ka doon, may pinapangako silang dividendo. So, may mga nasalihan na rin ako, i-dividendo, pero hindi pa rin ganun kalaki. Bakit? Nangyayari, nauwi lang sa pangako. So, yun yung mga pwedeng paglagyan nyo, inipon nyo pera mula dun sa kinita nyo. Diba? Inipon nyo. So, ano yung pwede kong isuggest sa inyo? So, may suggestion ako sa inyo. Why not? Bakit hindi? Yung savings nyo, kasi ilagay nyo sa mga yan, ilagay nyo po sa tinatawag na mutual fund. So, yun yung una, mutual fund. Pag-aralan nyo yung mga video tungkol dyan, gagawa ako. So, paano ba mutual fund? Isang kumpanya na pagka yung savings inilagay doon sa sinasabing mutual fund na yon, diba? Sa paglipas ng panahon, lumalago.
So, ang tanong, ano yung dapat tiyakin? Dapat legit yung company. So, mas malaki po yung kita sa mga yon. So, mutual fund. Ano pa yung pwedeng ituro ko sa inyo? Yung tungkol sa tinatawag na healthcare fund. So, marami ring kumpanya na may ganyang klase ng sistema na maglagay ka ng pondo, ng ipon mo, savings mo sa healthcare fund, tumutubo. So, yun yung bibigay ko na detalye sa mga susunod pang video na kagaya nito. So, tungkol po ito sa savings natin, inipon natin para lumago. So, yun yung ayuda ko sa inyo.